bisan asa karon kamo adto sa tibok Pilipinas, dunay mga taong imong masugatan nga moingon, unta adtuon mi sa worker sa Kingdom of Jesus Christ. Pagkamakitan po lang worker sa Ginoo, ay salamat kay dakangan hibo. Dugay naman kong televiewer ni Pastor. Bisan asa kang syudad mo adto, na ay mga taong musugat nga sama niya na sa imuha. Sa inyong hunahuna, ingon nga mga manggialamong anak sa Dios, unsa maning panahona? Ha? Panahon sa pagpangani. Harvest time. We've sown the Word of God since the beginning of this ministry, non-stop. We've sown the Word of God. We've exported the Word of God. We have canned the Word of God through television ministries, and we have spread it abroad. And now the Word of God begins to sprout. Now the Word of God begins to have fruits for His glory. Ang anak nga nagatigom sa panahon sa taginit, panahon sa pagpangani, usa ka manggialamong anak. Apan ang anak nga nagatulog sa panahon sa pagpangani, anak nga nagapakaulaw. Didhi makita nato ang usa ka pagdasig ug usa ka warning alang kanato nga naa sa pag-alagad sa buhi nga Dios. I'm not only talking to the full-time workers, I'm not only talking to the BSGL or to the PCM, but I am talking to the membership of the Kingdom of Jesus Christ in general. Whether you are a new convert, a member, a disciple, or a worker in the Spirit, all of you are included in this. Kitang tanan nagkausaan eh. Kayang new convert makakabig pug new convert nga kapareho niya. Ang member makakabig pug member kapareho niya. Ang disciple makakabig pug disciple nga pareho niya. Ang worker makahimo pug worker nga sama niya. Kay ikaw mga nagsama sa imong klase, sa imong matang. Ang bugas mga nakog bugas. Muna ang new convert, mga anak og new convert. Ang member, mga anak og member. Ang worker, muhimo po worker. O yun ba mo ana? Morning panahona, nga sa sulod sa atong membership, na ay conversion. Sa gawas, na ay conversion. Kung saan man ang conversion sa sulod, Pastor? A new convert, makonvert, mahimong member. Ang member, makonvert, mahimong disciple. Ang disciple, makonvert, mahimong worker. Ang unbeliever makonvert, mahimong sympathizer. Ang sympathizer makonvert, mahimong new convert. So dayon-dayon na. Hantod nga mahamtong siya, hantod nga ma-worker siya, whether part-time or full-time. Kitang tanan involved sa conversion. Pagka-conversion ang giisgutan, mga bisita, dili untani para sa inyong mensahe. Para ni sa mga membro lang sa Jesus Christ. Pero niya naman mo diri, isipon ko na lang ang membro mo. So dili mo out of place. Amen. Kining tanan nag-involve sa atuang tanan. Now the words apply to the harvest of the earth and any farmer who will agree with them. But they are equally applicable to a spiritual harvest. Ang harvest nga itong naibawan, basta nga naibawan ninyo, harvest lang sa kalibutan. Nga ka na magtanong ka sa yuta, gyud, niya mo harvest ka. Pero ang akong giskutan karon, spiritual harvest. Ang tanong mo yung spiritual harvest. So, harvest ron. Spiritual harvest. Hinog na ba? Nakitaan sa Ginoo sa iyong panahon na. The harvest is plenteous, but the workers are few. Ang mga magbubuhat, gamay ra. Ingon ng Ginoo. I-compare sa harvest. Kaya nga naman, gamay ra man po igapagamit. Naabitay taga Cebu, ingon siya nga, Pastor, ilis di tao ni nga mong worker diri. Kung ano man, kalabihag, ignorante kayo.
Di kabalo mo pronounce og English. Nya, siya taga-bukid man kayo ni mong gi-assign din, Sao naman ni pastor? Ako silang gingnan sa Cebu, akong gingnan nga. Abi ni mo, sister, nga nung kana siya may na-worker diya sa Cebu. Siya nga naman, pastor, nga naman. Educated ba yabi, mga kuwan ba yabi, ang akong anak pilot, ang akong anak, ako kuwan, kanang mudagan ba ya ako pagka mayor diri sa among syudad, niya kanang duol kay kong Imelda Marcos, mga edukado gyud ba? Educated ba sa kalibutan? Kung nga naman nga siya ang worker nimo diha, ingong ko, kay siya may gapagamit, ikaw wala. Siya man ang nag-full time, ikaw wala man. Ikaw on time mo full time, lamigid kay ka. Kay kabalo ka na mo pronounce, kabalo ka mo sulti, pertig yung lamia. Onya, kaya hindi kabalo mo pronounce, maoy nagpagamit, di ba'y gamiton? Hallelujah. Ingko sa bagay, sister, biblical man gyud na. Mo nang dawaton na lang pud gyud natong pamaagi sa Ginoo, akong isulti nimo nga the Lord is not using this ignorant worker, ignorant about the ways of the world or the education of the secular world, but he is intelligent or wise in the education of God. Ako sa gingnan, biblical man po nga na siya diha. God is using him not in spite of his ignorance, but because of his ignorance. Uy, pwede diyan na. So, tanang mga ignorante, full-time na mo. Pwede diyan kang gamiton tungod sa imong pagka-ignorante. Gigamit ka, dili mo, wala mo yung ng Ginoo. Sige lang, bisag ignorante, wa may lain. Wala diyan kang gigamit, og nagingon ng Ginoo, bisan ignorante ka, okay na lang, wa may lain. Gigamit diyan ka, tungod kay ignorante ka. Uy, pwede diyan na. Not in spite of your ignorance, but because you are ignorant. Why? So that when you have spiritual victories, you will not glory. You will give God the glory. Hallelujah! Ana diay na, mga kaigsunan. Wala ko nagingon nga ang Ginoo dili mo gamit og mga intelihente. Mo gamit ang Ginoo, labi na ng intelihente. Gigamit ka ni ignorante, labi na intelihente. Pero nakadaot manggod sa mga intelihente usahay. Aminaw mo mga intelihente, ha? Nakadaot manggod sa mga intelihente usahay. Basta na anay kadaugan nga may tabo. Dilaan dayon ng tudlo. Ako na. Mawa ba ang Ginoo? Kadugayan, mas intelihente pa siya sa Ginoo. Kadugayan, mas gamiton pa niya ang iyang utok kaysa utok sa Ginoo. Kadugayan, makalimot siya nga ang utok sa Ginoo taas ra kayo kaysa utok sa tao. Mao na nakadiferensya diha. So kung musulod ka, edukado ka, intelihente ka, kinahanglan magpakaubos ka o magpasubmit ka sa utok o pamaagi sa Diyos. Hallelujah! Akong nakatunan na mga kaigsunan sa dihang ako nakiguban sa Ginoo o nakatunan po na ni Pablo. Siguro sa tanan nakaabig wanay mo intelihente pa kang Pablo. Paul was a graduate in the school of Gamaliel, and Gamaliel was like the chief of the Supreme Court of the Philippines. Chief Justice. Inana siya ka-bribe. Mo graduate gani ka dito, abogado ka gyud. Si Paul was a convert. When he saw a light that struck him down from his beast of burden, and then he heard a voice when he asked the Lord, and he said,
Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. Dito na naabri ang mata. Pagka humanigsoon, abi ninyo unsay confession ni Paul? Ingon siya, ang tanan kong naangkon, ang tanan kong kaalam, ang tanan kong nahibaw-an sa kalibutan, giisip ko nga biya para maako lang si Kristo. Kinahanglan, hawason niyang tanan ang iyang nahibaw-an. Na zero balance good si Paul. In other words, una pa nakasulod ang kaalam ni Jesus Christ sa iyaha, nahimo usa siyang ignorante. Nga murag way nahibaw-an. Murag wa gyud kaagi grade 1 ba? Kanunay lang nagnganga ba? Adi ay. Di wa siya moingon, kabalo na ko ana. Kabalo na ko ana. Wa magingos Pablo ana. Gipadapli niya tanan. Sige lang siya nganga. Adi ay no? Wa gyud ko kabalo ana. Hantod nga ang tanan niyang nahibaw-an giilisdan sa Dios. Kining akong styles pagwali, dili man ni mga style nga gitudlo sa kuwas Bible School. Pero may akong ginagamit kay may paagis Ginoo. Hallelujah. Kining akong styles pagwali, inignorante ni mga igsoon. Nga paagi. Mao nang kun dunay theologian maminaw nako, may siya, di man namay atong natun-an sa Bible School pastor mo apply diha. Ikaw na may theologian nimo diha. Theologian mo, upat na lang nabilin sa inyo ha. Kay wa mo maminaw sa tingog sa Ginoo. Ang tingog sa Ginoo mas importante kaysa nga tanan. Ang iyang pagpadayag madawat lang nato sa diyang magpaubos sa atong kaugalingon. Amen. Everybody say praise the Lord. Tanaw ang mga confession ni Pablo kadugayan. Ingon siya, but the natural man does not receive the things of the Spirit of God. Natural man, kanang taong nasa kalibutan nga, ang naibawaan niya, secular knowledge lang. For they are foolishness to him. Kaya kini binuang daw sa taong wa malamdagi sa espiritual. Nor can he know them because they are spiritually discerned. Di sila makabalusong butang espiritual kay alang nila binuang ni ug di gyud nila may bawaan ni kay mga buta sila sa espiritual. Di kita sila kakita sa atong nakita. Hallelujah. Hallelujah. Sa pagka ikaw di ay tawagon sa Ginoo, kuhaon tanan ang imong nahibawan para pares kang Pablo ug pulihan niya iyaha. Di man pwede magsagulan duha. Katong imong nahibawan mao to ang daan nga bino. Ang bag-ong espiritual nga kahibalo mao na ang bag-ong bino. Your old secular education and knowledge is the old wine. The new wine is spiritual knowledge that will come from the Lord's revelation through His words and through the teachings of His words. Dili pwedeng magsagol na, ikaw ang sudlanan sa bino. Kung sagulo ng duha, ingon ng kasulatan, magisi ka. Ug di gina pwede. Ang daang sinina, dili pwedeng tapakan og bag-o. Musamot kadako ang daang sira. Ang bag-uligon ang daan gabok. Ang bagong sinina, di pud pwede tapakan og daan. Kinanglan kuhaon gyud ang isa. So hawason tanan na sa imuha, pasudlon ang bag-o. Mo nang ingon si Pablo, paminawan ninyo ni. Let no one deceive himself. If anyone among you seems to be wise in this age, let him become a fool that he may become wise. Wala sa University of Mindanao na. Wala gitudlo na nga concept sa University of the Philippines. Unsa kuno? Bagong bino ni. Kinsay gusto mo inom og bagong bino? Ilabay usan ninyo daan ninyong bino.
Diri ning kalibutan na para mahimo kang wise, unsay imong kuhaon? PhD, MD, DDD. Pero sa pamaagi sa Ginoo, unsa ang pagkahimong wise? Ayaw limbungay mong kaugalingon. Kung gusto kang mahimong, kung gihunahuna nimo nga maggiulamon ka nining panahuna, magpakabuang ka. Magpaka-ignorante ka. Make yourself ignorant. Make yourself a fool so that you may become wise. Dali man ka magpakabuang ka para mahimo kang manggilamon. Kining inyong gibuhat nga lagyo kaya mo muan himo Webes binuang mo na sa uban. Kanang mutindog mo di magsayaw-sayaw, binuang man sa uban. Sige mo praising, sigig pangatawa, kalit-kalit pagkahuman magdevotional, manghila. Binuang na sa uban. But the Bible says, if you want to be wise in the sight of God, make yourself a fool. I am a fool for Christ's sake. Nagpakabuang ko alang kay Kristo. Amen. For the wisdom of this world, paminawan ninyo ni, kamong mga nagsalig sa wisdom sa kalibutan, for the wisdom of this world is foolishness with God. So don't trust in the wisdom of this world. It is foolishness with God. You won't be able to accept the knowledge of God if you cling on to your knowledge. You must set it aside and receive the knowledge that comes from God. Because it is written, He catches the wise in their own craftiness. And again, the Lord knows the thoughts of the wise, that they are futile. Therefore, let no one glory in men, for all things are yours. Dili ta magpasigarbo og tao, ang atong ipasigarbo ang Ginoo. Amen. Magpakabuang ta para mahimutang manggialamon. Kining atong spiritual nga pamaagi sa Jesus Christ, the name above every name, binuang. Gaya yaga man si pastor. Kay dukado na mo rin, ipadala niya, ignorante. Pero binuang ba? Pero pamaagi sa Ginoo na. Gigamit sa Ginoo ang mga way hinungdan sa kalibutan aron maulawan ang mga manggiulamon niining kalibutana. Gusto niyo paminaw na? Unya na nako ihatag ang chapter of verse kay di naman mo maminaw sa kuwag mo tanaw. Nya ako magwali ko, gusto ko self-centered, ako ang center of attraction basta magwali ko. Self-centered kayo ko basta magwali ko. Gusto ko mo ilain tanaw na kulang. Hallelujah. Ingon siya, for you see your calling, brethren, that not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble are called. God has chosen the weak things to put to shame the things that are mighty. Tanaw ang paagi sa Diyos. Look at the ways of God. They are totally different than the ways of man. And so therefore we cannot question Him. When God gave me this spiritual ministry and He showed me this concept, I accepted it with my whole heart. Mo nang niya diri ni ining dato nga simbahan sa Ginoo ang mga pobre. Ug tuwa dito sa gawas sa mga pobreng simbahan ang mga dato. Dato kayo ang among pagalagad, puros milyonaryo nga simba, pero dili sila ka-afford ko sa katelecast. Kanang kakibuloy dia puro na pobre, pero adlaw-adlaw atong telecast. Mga pobre may ga-contribute na.
ug ang mga pobre makapadala sa kuha adlaw-adlaw sa TV. Unsa sila? Dato di ay mo. Kamo di ay ang tinuod nga dato. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. And the base things of the world and the things which are despised God has chosen, and the things which are not, to bring to nothing the things that are. Dali man ka? And the base things which of the world, kanang dugta na ba, kanang murag abog na lang gud, base, pinaka-ubos nga butang, gipili sa Dios. Gitamay, gipili sa Dios. Parte no? Mga buwang-buwang, magpakaulas manggilama. Ang mga maluya, magpakauaw sa mga kusgan. Ang mga pinakaubos, ang mga pinakatalamayon, gipili sa Dios para pakaulawan ng mga butang naa. Ngano man, do na di ay hinungdan. Nganong mauni ang gipili sa Dios, kato may mga hinungdan para maulawan ang tanang mga naa na, kanang mga nagpakasikarbo sa kalibutan karon pero wa kabalo sa mga kaalam nga iya sa Dios. Aron kamong tanan ibutang sa iyang bulaton. Ngano unsay katuyuan? Why? Why? There is a reason behind this. And the next verse tells us about that reason. This is the answer. That no flesh should glory in His presence. Para walay unod, walay tao magpasigarbo sa ikatubangan. Para way taong makapasigarbo sa ikatubangan. Mao nan dinhi, dunay kadaugang maitabo, makakita mo ay nag-angkon-angkon dinhi. O sa pag-angkon sa ignoranting worker, grade 1 lang, nahitabo ang spiritual revival sa Cebu. Puro mga ignorante ang gigamit. O gihatag ni mong himaya, sila mo yun. Kami? Wala minihimo. O may grado. Ang himaya tanan, mantos Ginoo. No one glory in His presence. No flesh can glory in the presence of God. Tanawa ang mga digradong ni anhi. Ay lang mo kahadlok ako may grado mo manhimo. Dili tanang paagi nga na. Ang kadaghanang may mga gradong ni anhi nahimong ango-ango. Kung may grado mo ay mo kahadlok ka basi may mong ango-ango dili. Mahimo mong manggilamon og samot kung mahibalo mo sa mga pamagi sa Ginoo. Ang mga MBA nga ni anhi nawala na. Wala na sa kaugalingon. Kay naputos na sila sa mga spiritual nga butang sa Dios. Everybody say praise the Lord. Lahi ba gyud ang pamagi sa Ginoo? Can you drink that? Can you take that in? That is the concept of the new wine. The old wine that you have taken is the wine of the world. The wisdom of the world, which is foolishness in the sight of God. Now, in order for you to take in the new wine, which will take you to heaven, you must discard away that old wine. Padaplin na, ayaw isagol nga mag-away. Parehas ni Pablo. Mao na ang tanang mo nihi, they are reduced to zero. Ang imong pride ma-reduce sa zero. Dili gyud na ipap-apay imong pride diri. Muubos kag samot. Kung makapaubos ka sa grade 1 ug degrado ka, ikaw na ipinakamapainud sa tanan. Graduate ka na sa Espiritu. Amen. Makapaubos ka sa usa ka worker nga grade 2, ikay nakabig niya nga nisunod ka sa iyang gisulti, ikaw ipinakamapainud sa tanan. Hallelujah. And in the kingdom of God, humility is the thing that is most accepted. Pride will not be accepted. Dinhi dili kay prop up para sa intellectual idolatry nagkaitabo sa mga religion karon. Religious groups today are practicing
what we call intellectual idolatry. Before they can come into a fellowship, they would ask these questions. Where did your pastor graduated? What is his degree in theology? What are the degrees after his name? Does he speak English, good English or good Tagalog or whatever? Where did he graduate? Did he graduate in America? May mga degree ba yung mga pangalan? Kung may kagwala, di sila mga to. Kung may ka nga, wala si giskwilahan nga theological school nga well-known nga dunay nagkabit-kabit nga pangalan sa degree sa pagkatapos yung pangalan nga DDD, Doctor of Divinity, di sila mga to. Ani ang paagi sa kalibutan, but not in the kingdom of God. In the kingdom of God, you will not go to heaven because you have a degree. In fact, your degree might send you to hell. Whether you can accept that or not, I don't care. But I'm telling you the truth. Pagkagisaligan nimo ang degree sa imong pangalan, kutob na sa kalibutan. When you die, your degree dies with you. But when you receive the knowledge that comes from God, when you die, that knowledge will bring you to heaven. That knowledge will take you to heaven. Hallelujah. So, we thank God for that. He said, I will destroy the wisdom of the wise and bring to nothing the understanding of the prudent. Because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. The foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. Preaching is the weakness of God. Kabalo ba mo, pagwali mo na kaluyahon sa Diyos? Pero mo ni, pinakakusganon pa sa tanang kusog sa tao. Tanawa kakusganon ng Ginoo, kung dito tamo santig sa iya. So when problem time comes in your life, when trial time comes in your life, and you have this God that I am preaching to you today, you have an inner strength that can dispel any doubt, any problem, any obstacle in your life. Nothing can conquer you, but you will be conquering everything. Si Pablo, anay maalamon pa sa iya, ha? Ingon siya, we are more than conquerors through Christ which strengtheneth us. Nakitaan niya nga ang kinabuhi labaw pa sa kinabuhing temporal dinhi. Katungdanan dinhi, bahandi dinhi, ang uban igsoon mga matay na lang tungod sa pagpangitag kwarta, ang uban nga purol na lang ang ilang pantalon sa pagpangitag kwarta. Nawala ang sakyanan, nawala ang balay, nawala ang asawa, nawala ang pamilya, kay nangitag bulawan. Hantod nga nanginhas na lang, nangitag gyapog bulawan. Makasipalag sinaw-sinaw nga bato, mauna ni. Kalot diretso. Ang uban igsoon, gihimo nilang master ang kwarta. Money is a good servant, but it is not a good master. It's a very wicked master. I thank God because He has given me the ability to make money my servant. Kung ang money imong master, dauton nimo ang tanan para makakwarta ka lang. Delikado ni sa mga tao nasa influensya. People that are in power and influence are very dangerous people when they have the lust of money. Amen. Labi na, nasa katungdanan ka sa influence, pagkatapos nakigugma sa kwarta, delikado kayo na. Media is a very powerful influence. Kung dunay mga tao diha, igsoon nasa media, pagkatapos na'y kugma sa kwarta, pwede kang bira-birahan sa radyo nila o sa ilang TV para musuka ka o kwarta o mubayad ka para muhilom siya. That is what I call media blackmail. Matingala ka, uy, hinungdan gidaot ko niya, nga naman na.
Ayaw na lang pagreklamo dong. Pagsuka na lang kwarta para mahunong ko. Dauton ko ninyo gikan sa lapalapang ato sa ulo-ulo. Pero kung ang inyong ginagamit, media blackmail, you can kiss my feet goodbye because you will not receive any centavo from me. This preacher will not succumb to any media blackmail. Tigyod ko, anak. Hulgaan na lang ko, patya na lang ko, tanan buhaton nimo, pero imo kong i-blackmail para mahadlok ko nimo, usaray akong ikadlokan ng Dios lang. Pag gidaot ninyo ning nagatindog dinhi, dili siya may inyong gidaot. Ang niya sa sulod. Kay ako, wala ko magkinabuhi para sa akong kaugalingon. Nagkinabuhi ako para sa iya. That's why I am here. I have no more personal ambitions. I have no more ambitions for myself. And I'm not living for myself. I am like Paul when he said, I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live, I live for the Son of God, who loved me and who died for me. Mutumog dili mga igsoon, pagkagibirahan ninyo si Kibuloy, gibirahan ninyo si Jesus Christ. Kagibirahan ninyo si Jesus Christ, gibirahan ko ninyo. Kay maura na siya. Akong lawas iyang espiritu. Akong lawas iyang pangalan. Kay kung wa manggod say lawas nga masudlan, siyempre di nyo may bawaan niyang kabubuton nga personal. Pero karon tungod kay naa na, nagasulti ko sa inyo ha. Mao bitaw lang kumuingon sila. Si Kibuloy, Jesus Christ, si Kibuloy. Basta gani i-mention ni Jesus Christ, sumpaya dahil ng Kibuloy. Wanang uban, makinulag. Ambot mo po sabot, si Jesus Christ, Kibuloy. Ipangutan na yun ko, ikaw ba si Jesus Christ? Ang akong tubag, oo og dili. Unsahon naman. Si Jesus Christ ang ulo, kita ang lawas. Ang lawas ug ulo nagsumpay. Ingon nga ulo siya, lawas kita. Nagsumpay, di kita og si Jesus Christ, usa. Hallelujah. Kung mo yung kag-ulo, dili ako na. Kung may kaglawas, ako na. Mo nang oo og dili. Oo kung lawas, dili kung ulo. Pero nagsumpay, usay akong insulti. Ako si Jesus Christ, usara. Reklamo ka. Dili lang ako, pati na kamo mga anak sa Ginoo. Kay nasumpay tang tanan sa usa ka lawas. Colossians chapter 1 verse 18, the Bible says he is the head of the church which is the body. Siyang ulo sa lawas na mao ang iglesia. Kita ang tinuod nga iglesia. Mana kung gidaot ninyo si Pastor Kibuloy, gidaot ninyo si Jesus Christ. Kay akong daang Apollo Kibuloy, dapat untakin niya ang pangalan, gilis na ni. Pero mahimulang murag sacrilege para sa uban ba? Butangan ako Jesus Christ dire. Kisa ka man, si Jesus Christ. Dagang madaot ana. Yun sila nga. Maong kultugyot ka. Ikaw magtotoo ka ni Jesus Christ. O, iglesia ka. Iglesia. Kisi mong ulo, Jesus Christ. Sa to pa, ikaw si Jesus Christ. Usara mo. Itaw, no? Ikaw si Jesus Christ. Ang ulo o ang lawas, pila ang pangalan. Usawan. Ikaw lawas, siya ulo. Pilay pangalan. Nagsumpay. Ikaw si Jesus Christ. Bitaw, no? Ikaw og si Jesus Christ, sara. Ato ang lawas, siya ang espiritu. Ato ang lawas, siya ang ulo. Unya nagsumpay, wa gibulag. May gibulag, galakaw ang ulo. O mo yung ako si Jesus Christ. Naglakaw ang lawas, ningon, ako siya Pulo Kibuloy. Pero way ulo. Gisumpay man.
So matabunan ang imong pangalan, kanang pangalana, may makita, kay mas gamhanan kanang pangalana. Hallelujah! Giminyo na ta sa iyaha. Sa diyang iminyo ka sa imong bana, mawa ba imong pangalan, babae? Mrs. Magdalena, Miss Magdalena Magbanwa. Nagminyo siya kang Mr. Magdaleno Magyuta. Karon unsa naman siya? Mrs. Magdalena Magyuta. Nawa ang Magbanwa. Gitabunan sa pangalan sa iyang bana. Amen. Nganong Magyuta man kasauna, Magbanwa kasauna, Magyuta naman kakaron. Abi mo dahi, gikan nagminyo ko, ako ang akong bana, nag-usa na mi. Usa na nga mong pangalan. Nawa ang akong pangalan, ang akong identity nawala, ang iya na mo'y makita. Nawa ang atong identity, ang identity ni Jesus Christ, may makita sa tuwa. Mao lang kung gidaot ang imong asawa, ikaw ang manalipod. Oy, tanawa, kamong mga kuan diha, mga mapasipat anon diha. Pantay mo ha. Kana mga asawang pinangga sa mga bana, ilabtan ninyo na, bisan pa gamay lang, makatilawin mo silang bana. O, yagay-yagay ko ng iyang asawa, kundi makatilaw ka. Kinsay manalipod? Ang bana, nga nagkuha sa identity sa iyang asawa. Yagay-yagay ko ninyo, manubag yun mo sa Ginoo. Hallelujah! Pero ang Ginoo tolerant kayo sa mga taong nagapasipalan, nagalutos. The Lord will give you the best chance in the world. Pasagdan ka, ang tali sa imong pagpandaot igsoon, birahon na kutob sa mahimo, hangtod mo sangko ka. Pero pag sangko mo, whether you like it or not, judgment time is coming. It will roll down surely, slowly but surely. Paingon na sa imo. Mo na ginatawag sa uban, karma. Mo na ginatawag sa Bisaya, gaba. Sa Indian mo na ginatawag, karma. Sa spiritual mo na ginatawag, kung sa imong gipugas, maoy imong anihon. Di gyud na mapakyas. Everybody say, praise the Lord. Pasalamat ko, daghan ang nagadaot nga karon, nalamdagan ang mata o nakiguban sa tuwa. Pero katong wala, kaluluy ang ilang lawas, kaluluy po ang ilang kalag. Panahon ron sa harvest. These are the days of harvest. Do you believe that? In relation to God, these are the days of opportunity for ingathering. Or to put dispensationally, these are the day of grace. Don't worry in going home because this might be the most important night of your life. This night might never come again. You may never have the chance to hear the words of God from a true anointed servant of the Lord. And this may be your last opportunity to hear me preach the word of God. So, the hours that you have spent tonight in listening to the words of God that I am delivering to you maybe are the most important hours of your life. You know why? Because these are not ordinary words. These are the words of the Lord. Mga pulong sa Ginoo ni nga atong gipaminawan, atong gisgutan diri ang kamatuoran sa mga pulong sa Ginoo. Magpagamit ba mo sa harvest? Kabalo mo ang paagi sa pagpagamit? Wad-on nato ang atong mga kaalam nga nahibaw-an. Nya magpakapunuta sa kaalam ug pamaagi sa Ginoo. Ingani di ay ang imong pamaagi, Ginoo, I will submit myself to you, Lord. Kini oportunidad natong mga anak sa Dios. Himuon tang mag-aani sa panahon sa tanginit, oportunidad nato ni
the qualification for service is sonship. You must have this quality. Not only a servant, but a child. Son, go to my work. Go and work in my vineyard, the Lord said. Kining pagkaamahan sa atong amahan, kitagan tag espiritong bag-o. Tungod ang espiritong bag-o gihatag sa tuwa, anak ta niya. Kung wa pa kay espiritong bag-o, ayaw gyud pa tugag-tugag tawag og amahan sa iya ha. Mga amahan, pakaruning nun mo ay, di manubag? Mga amahan. Kana ba? Basta manawag gani ko ninyo, pakaruning nun nga ulitao mo diha. Mga amahan, musugot ba mo magsigig tawag ang anak ninyo sa inyong tay? Pagtanaw nimo, di tamang ka anak, ano mo tawag magkagtatay sa kuha? Musugot mo, tawagon mo tatay sa dili ninyo anak. Namoy nasugatan diya, bata tinuod. Tatay! Makulatahan ka sa imong asawa na. Di ka musugot tawgong kagtatay sa dili nimo anak. Kadaghang Kristiyano karon, mutaas og kamot. Father God, ingon na Ginoo, yaga-yaga. Anak pa mo sa sala, magsige na mong tawag o gamahan sa kuha. Kabalo mo, you know how to become a child of God. The qualification is John 3:5. Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. You know, we have a spiritual father. In order for you to become spiritually connected to Him, in order for you to have a spiritual relationship to Him, you have to have a new spirit. How can you have a new spirit? By repentance. When you come and surrender yourself fully to Him and say, Lord, from now on, I surrender my life to you. Not my will, but thine be done. Not my will, but thine be done. Not my will. I will not drink of the old wine anymore. I will drink of the new wine of your Spirit. Not my will. Dili, sukad karon Ginoo, wa na gyud ko'y pagbuot. Ignorante na gyud ko karon. Buang-buang na ko karon. Wa na ko'y pagbuot. Lalimang ka, di ka may mong buang-buang, wa na kay pagbuot. Kinsa man ang naglakaw sa karsadang way pagbuot. Hubog og mga buang-buang lang. Karon wa na kay pagbuot sa imong kaugalingon. Unsay pagbuot sa Ginoo may mong buhaton. Ang pagbuot nimo dili na ang imo, kundi ang iyana. Unsay sugod niya sa imo, tumanon nimo. You cannot have that without the spirit of obedience. And so when you surrender your life to Him like that, you have emptied your life of that old spirit, which is the spirit of sin, which is the spirit of disbelief, which is the spirit of disobedience. Mawala na to sa imo tong spirit of disobedience. Kay ang disobedience, doing your own will without minding the will of God. That is the spirit of disobedience. That is sin. So pagka naghinulsol ka, patay ang sala. Patay ang pagkamasinupakon. Dito ang Ginoo mulingi ni mo buingon siya. I-surrender niya ang iyang sala, ang iyang espiritu. Wa na siya espiritu ron. Ako siyang taga ng bagong espiritu. Kay ang ako mang pagbuot mo na yan tumanon. I will give him a new spirit. What is that new spirit? Spirit of obedience. Ang tanong mo yung obedience. Spirit of obedience. Maanha na nasa mo. Matingala ka karon, matinumanon ka na kayo, mapainubsanon ka na kayo, bagong bino na ang naa sa imuha. Basta kabubuton sa Dios, uhaw kayo ka, wanay pagsupak sa imong pagkatao. Ang pagtuman mo inaani mo. Mo nang panalangin maguban-uban na sa imong kinabuhi, ang Ginoo mahimot og malipay na sa you are born in the Spirit. Everybody says, I am born in the Spirit. When I have repented and promised to Him that from now on, not my will, but thine be done. God
has given me a new spirit, which is the spirit of obedience. Katong spirit of obedience, mauna to siya ang imong koneksyon sa iyaha. Gikan man to sa iya. Gihatag sa imuha. So anak ka na niya. That is your spiritual relationship. When that spirit of obedience is yours, you can call him Father. And the Lord will call you his son. But when you are still disobedient because you are unrepentant and your repentance is fake, you faked it, dili tinuod ay imong pagka-Kristiyano, kay wa ka pa maginulsol, pero physically you are a member, spiritually you are not. Look at the apostate church. Look at the church outside of the kingdom of Jesus Christ. This is what we call the apostate church. They are physical members of the body of Christ, but they are not spiritual members. Physical lang, pero spiritual, wala kay wa maginusol. Musupak na. That's why when I visit churches and I preach to them the will of God, they hate me. I preach tithes, 10%, they hate me. Pagka magwali ko sa ilaw, ikanapulo, mga libat na, mga Kristiyano maghana. Mga libat, pagwartan kibulo dyan eh. Libat, kau kibulo yan. Masaman ka? Kristiyano good. Anak ko sa Ginoo. Anak ka sa yawa. Wa ka pagatuman sa iyang pulong. You are a Christian in name only, but you are not a Christian in spirit. Spirito gyud. Wala mo tawag kasi, amahan! Ay nagtawag sa iyaha kay siya hibalo sa imong pagpanginhanglan. May koneksyon ka na sa iyaha. Kung wala ni sa imo, magsigig tawag amahan sa iyaha. Ang mga manulunda, magsigig katawa sa langit. Ang amahan, masuko. Yaga-yaga ng tawhanan ni. Anak sa yawa ang espiritu, manawag sa kuwag amahan. Yun sa man ako pagkaamahan nimo, mabal ng espiritu hang akong gipanganak nimo para mo supak sa akong kabubuton. Anak diha. Dili ka anak sa Ginoo. Ang tanang anak sa Ginoo mo ingog amen. Ang wa mo ingog amen. Nagpaila lang mo. Are you a son of God? Are you a child of God? Kita ang gamiton sa harvest. Sa ato ihatag ang pang-harvest nga mga instrumento. Pagkatapos kita pinaagi sa ato mga pag-ampo ug pagpanglakaw sa pag-adtos mga kalag. Ang gamiton sa Dios sa ulahing mga adlaw ay mugtulog sa panahon sa tinginit nga mao ang pagpangani. Ang tanan muliho. Mao bitaw na natay training. Ano ba tay training kay taboron? Namili na ka? Ang pilot ang Davao City. We will saturate Davao City and visit every door of every home and find the harvest. Ang tanan televiewer. Ay salamat ni anhimo dugay ta namong gipabot tulo na gud ko katuig nga televiewer. Salamat kay nakanganhimo. Nay mga televiewer ni anhi. Na sila sa pultahan sa gawas. Magsigilaga na kay naulaw kay way kaila. Nilingkod sila kadyot nga nihawa kay maulaw. Pero gusto na unta sila nga magpasakop sa gingharian sa Ginoo. Hantod nga na nakamit sa ilaha. Karon dili na sila may muanhi. Kita na ang wato. Amen. Hallelujah. Dili ta mga tulog sa panahon sa summer days of harvest because this causes shame to our Father. To be a wise son brings joy and gladness to oneself now and in eternity. We are the children of God. Therefore, we bring
shame to the name of the Lord when we sleep in harvest, and then we cause shame in the name of Christ, and also shame upon ourselves. But obviously, we are not doing this. We are on target. We are on mission. Ang atong mission nagakatuman hangtod karon. Siingon siya, dili ka mo yung nagpili, ako'y nagpili ninyo para ipadala tamo, para mamunga, ugay inyong bunga, magpabilin. Hallelujah. Hallelujah. Atong ipasalamatan ang buhi nga Diyos nga ang tanan involved sa tibuok Pilipinas karon. 1998 is the year of the kingdom. And this is also the year of soul harvest. Ito ko inyong mga ulo. Ito ko. Amahan, salamat sa imong pagkamaayo. Ang imong pulong nakabubuton karong kagabiyon, gihatag sa imong mga katawhan. Your people that have been obedient, they have known the revelations that comes from your Spirit through your anointed servant and through the anointed Word of God. Father, I pray right now that you touch every heart. Not one of you that came in here tonight will go out of this building without the blessings of the Lord. Let's promise to Him and let us be united in one voice and in one act of our prayer for soul winning. This is the year of the kingdom. This is also the year of the harvest of souls. And let us help in gathering the souls. Obey the voice of the Lord in your life. Katong tanang mga anak sa Diyos na nakigusa, suportahin ninyo ang pagalagad sa gingharian. Sa inyong mga pagampo, sa inyong attendance, sa inyong time, unlimited time, pagkagitawag mo sa Diyos sa mga panimbahon, sa mga pagampo, o suportahin ninyo sa inyong mga financial. Ang tanan nyo mahimo sa inyong financial, ihatag sa bulaton sa Diyos. Dakong harvest ang atong yatubang sa dili pa siya mobalik. Panalanginan mo sa Ginoo. Dawata ang tubag sa imong mga pagampo. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen.